Basahin po natin ang mga salita ng Panginoon sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 7. Anak ko, ang mga salita ko'y iyong ingatan, at ang aking mga utos ay iyong pahalagahan. Alin niyo po, kapag pala ating iniingatan ang kanyang mga utos at pinapahalagahan, ito ang naging gabay ng isang tao. Welcome back po muli sa ating channel mga kapatid. Kamusta po kayo? At doon po sa mga bago, welcome din po kayo dito sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At alam ko po, tayo'y naghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bagamat tayo ay narito sa mundong makasalanan, tayo'y gumawa ng kabutihan. Lumayo sa kasamaan, gumawa ng tama. Huwag po tayo pumanig sa mali, bagkus tayo magpatuloy sa pinapagawa ng Panginoon. Sa kabutihan tayo pumanig. Bakit po? May gantimpala na tayong inihintay. Nakakamtan mo rin ang buhay na walang hanggan para sa pagbabalik ni Kristo, matagpuan ka na ikaw ay nasa katotohanan, makakapasok ka doon sa kanyang kinaroroonan, doon sa kanyang kaharian. Okay, so magpatuloy na po tayo. Napakabuti ng Diyos sapagkat naandito ka lagi para makinig at mag-aral ang kanyang mga salita, sapagkat alam natin na tayo natututo, lumalago tayo sa ating pananampalataya. At ito po ang ating topic ngayon. Kautusan ng Panginoon ang aking gabay. Gusto mo ba maging gabay ang kautusan ng Diyos? Kasi kung gusto mo ito, ilalayo ka sa kasamaan. Ilalayo ka sa kasalanan. Hindi ka makakagawa ng paglabag sa mga utos ng Diyos. Hindi ka makakagawa ng kasamaan o kasalanan sa harapan ng Diyos. Kasi ang magiging gabay mo, yung kautusan ng Panginoon para ilayo ka sa kasamaan. Gusto mo ba mapag-aralan nito? Please like ang our video natin ngayong araw na ito sapagkat ito'y makakatulong sa iyo at sa akin. Sa lahat ng tao at ishare mo na rin ito para tumutulong ka na rin sa paggawa ng kabutihan. Okay, magpatuloy po tayo. Ito muna ang tanong. Mayroong iba na naghahanap ng ibang gabay, no? Humahanap ng gabay kung saan-saan. Pero huwag na po tayo lumayo. Ang pinakamagandang gabay na itinuturo ng Panginoon ay yung kanyang kautusan. Okay? Ngayon, dahil gusto ko ring ilinaw ang bawat komento ninyo, kasi yung iba naliligaw, nalilito, nahahatid sa maling aral. Kaya ito ililinaw natin. So babasahin natin ang ganitong komento. Mula po ito kay Oscar Magana. Ito ang kanyang komento na nais ko pong ilinaw sa kanya, sa iyo, sa lahat ng tao. Baka may ganitong kaisipan, hindi lang po para sa kanya ito para sa lahat. Basahin natin. Brother Owen, paano nga makakaunawa ang nagbabasa ng kasulatan kung hindi guided ng banal na espiritu? Ito ang tanong. Paano ba tayo makakaunawa? Unang-una, para tayo makaunawa, basahin mo. No? Basahin mo para makaunawa. Ngayon, sabi mo, parang nahihirapan kang umunawa. Kailangan mo ng guidance daw ng Banal Espiritu para daw makaunawa. Parang ganun ang pagkaintindi niya o pagkaintindi natin na sinasabi niya para daw tayo makaunawa sa ating binabasa, merong gagabayin ng Banal Espiritu. Ganun po ba? Ngayon, para maintindihan mo, ano ba ang itinuturo ng Banal na Espiritu? Yan ang tanong, ano? Yan ang tanong. Kung gusto mo ba na malaman, kung gusto mo rin ba maging ang guidance mo ay ang Banal Espiritu, ang tanong, ano ba ang kanyang itinuturo? Di ba't yun din kautusan ng Diyos na mula sa Ama at sa Anak na iyon ang magiging gabay mo, gabay ko, hindi yung Banal Espiritu. Kasi ang sinasabi ng Banal Espiritu, katotohanan. Ipinaiintindi ito, unang-una, ang pagsama ng Banal Espiritu doon sa mga apostol at doon sa mga panahon ng ating Panginoong Kristo at ng mga alagad, no? Baka sabihin ng iba, hindi ba nakipag-deal din o ibig sabihin nakapag-usap din ba ang Banal na Espiritu sa mga hindi Hudyo? Totoo po yun sa panahon nila. Kasi nga po ang kasulatan ay isang bagay na makikita natin dito ang kabuuan.
ng tamang pagsunod. Ngayon, babalikan muna natin ano ba ang tungkulin ng banal na espiritu. Sinasabi ko po sa inyo, naghahatid ng katotohanan. So, pupuntahan muna natin yung kanyang tungkulin para makilala natin ang banal na espiritu. Hindi siya yung magiging gabay mo, kundi yung sinasabi ng banal na espiritu, yun ang magiging gabay mo. Base dito kasi ang pangunawa po niya, yung daw ang banal na espiritu ang magiging gabay. Kasi kung hindi ka raw nagkakaroon ng guidance ng banal na espiritu o hindi ka guided ng banal na espiritu, hindi mo maintindihan o hindi mo maunawaan yung kasulatan. Ang sabi ko nga sa inyo, maunawaan mo ang kasulatan kung nagbabasa ka. Paano mo nga naman maunawaan kahit magbasa ka na magbasa, hindi mo naman naunawaan. So, ipaiintindi ito sa atin. Huwag kang mag-alala. So, punta muna natin ang sinasabi ng Panginoong Hesus, ano ba ang tungkulin ng Banal na Espiritu? Tingnan natin, ano? Babasahin natin dito sa sulat ni Juan 16:13. Anong sinasabi po dito at basahin natin. Pero pagdating ng Banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa Kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. I-analyze natin, no? Anong sinasabi diyan? Ang sabi diyan ng Panginoon Kristo, pinapahayag ito sa kanyang mga alagad. Tandaan po ninyo, sa panahong si Kristo'y nasa katawang tao, kasama ang kanyang mga alagad at ito yung pangako ni Kristo sa kanyang mga alagad na pagdating daw ng Banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, ang ituturo niya, katotohanan. So yung katotohanan ang tatanggapin ng mga apostol. Ngayon, iyon po yung katotohanan na magiging gabay nila. Ang ginagawa lang ng Banal na Espiritu, tulungan at maintindihan yung katotohanan. Nakita ba ninyo? Para maging gabay nila yung katotohanan. Yung sinasabi lang ng Banal na Espiritu, ang sinasabi diyan, ang ituturo niya ay hindi galing sa Kanya. Meaning, hindi pala magiging gabay mo ang Banal na Espiritu, kundi ang ipinaintindi ng Banal na Espiritu yung katotohanan. Para iyon ang maging gabay ng mga apostol. Napunto ba ninyo? Naget ba ninyo? Nakuha ba ninyo ang ibig sabihin doon? Yung katotohanan na maririnig na mula sa Banal na Espiritu, na yun ang dala-dala ng Banal na Espiritu para ipaintindi sa mga alagad. Para iyon ang maging gabay ng mga alagad. Sino ba yung katotohanan na sinasabi ng Banal na Espiritu? Walang iba, si Kristo. Si Kristo yung katotohanan. Ang sabi ng Juan 14:6. So basahin din natin yun, no? So basahin din natin sa isang talata na ganito ang pagkaintindi natin sa katotohanan. Juan 14:6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko." Malinaw. Sino yung katotohanan? Si Kristo. Ibig sabihin, yung katotohanan na nakay Kristo, yun ang aral at turo na tatanggapin ng mga apostol. Iyon ang magiging guidance ng mga apostol na sinasabi ng banal na espiritu. So balikan natin yung 16:13. Yung sinasabi diyan ng banal na espiritu, no? Anong sinasabi po ng banal na espiritu? Ang sinasabi niyan, ituturo lang po niya yung katotohanan, no? Ang ito para ipaintindi sa mga alagad, yan o, nakalagay pa. Ipaintindi sa kanila yung lahat ng katotohanan. So malinaw. Yung katotohanan na tatanggapin ng mga apostol na sinasabi ng Banal na Espiritu ay galing kay Kristo. Malinaw po diyan sa sinasabi diyan, ang ituturo niya ay hindi galing sa Kanya. Yan, malinaw po. Hindi manggagaling sa Banal na Espiritu. Ibig sabihin pala, hindi pala magiging guidance ang Banal na Espiritu. Based sa inyong unawa. Ang sinasabi po ninyo, dapat pala guidance ng Banal na Espiritu. Mali po, guidance ka ng katotohanan. Yun ang magiging gabay mo. O, pag-aralan natin.
kung banal na espiritu ang magiging gabay. Yung kautusan ang magiging gabay mo, lahat ng tao, yun ang magiging gabay natin, kautusan ng Panginoon. Hindi yung kaisipan ninyo na ang banal na espiritu ang magiging gabay. So malinaw dito sa ating binabasa, yung itinuturo ng banal na espiritu ay hindi galing sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya ang magiging gabay. Ang magiging gabay natin yung katotohanan. Yung katotohanan na sinasabi, yung kautusan ng Panginoon, yun ang maging gabay mo. So aralin natin. Ano ba ang gabay? So balikan natin yung talata na binasa natin doon sa 7:1, no? Palitan natin ng isang salin. Dito naman sa ADB. Ang sabi diyan, anak ko, ingatan mo ang aking mga salita. Impukin mo sa iyo ang aking mga utos. So ibig sabihin, yung utos nga ang magiging gabay mo pag ito'y iniingatan. Ituloy natin ang pag-aaral. Sa verse 2, ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. O di ba? Tingnan niyo po ang inyong mga mata. Tingnan mo itim ng iyong mata. Iniingatan mo 'yan. Pag alam mong mapupuwing ka, pinoproteksyonan mo 'yan. Di ba't pag lumalabas ka at maaraw, ayaw mong masisilaw ka, nagsasunglass ka. Di ba? Iniingatan ang mata mo para hindi ka mapuwing, di ba? Kaya nga nilikha ng Diyos ang mata natin. Kaya di ba, meron diyang pilik. Yung iba, nilalagyan pa nga, pinapakapal eh. At least, protection yun sa mga, kasi yung kaya pilik na yan, kapag may kaunting lumilipad-lipad yan, napapapikit ka. Napoproteksyonan mo yan. At the same time, ang mata mo rin, para hindi yan magkasala, kaya ingatan mo ang mata mo. At yung mata, parang kinukumpara doon sa kautusan nang hindi ka magkasala. Nakita ba ninyo? O yan, balikan natin ang talatang yan. So yung kautusan ng Panginoon ang nagiging gabay mo. Kautusan ng Panginoon ang nagiging gabay natin. Gabay mo, gabay natin, kaya nag-aaral tayo. So ibalikan natin itong talata. Malinaw sa'yo? Kung itutuloy mo pa sa verse 3, itali mo sa iyong mga daliri at ikintal mo sa iyong puso. Paano maikikintal? Bubuksan mo ang puso mo? Doon mo ilalagay yung kautusan ng Panginoon sa puso mo para maging gabay mo, maging gabay ko, yung kautusan ng Panginoon. Yan title natin, kautusan ng Panginoon ang maging gabay natin. Did you get my point? Palitan natin ng ibang salin para mas malinaw pa, no? Basa din tayo dito sa isang salin sa ASND. Itanim mo sa iyong isipan upang hindi mo makalimutan. Malinaw? Nasa isipan pa para hindi makalimutan kasi yun ang magiging gabay mo. Yung kautusan ang magiging guidance mo. Ay mali po ang inyong unawa, para daw maging guidance daw ng Banal Espiritu. Hindi na nga manggagaling sa Kanya ang mga katotohanan ng ituturo niya. Saan ba manggagaling? Kay Kristo Jesus. Nakita ba ninyo? Yun ay galing sa Kanyang Ama at kay Kristo. Yung guidance na yun para hindi ka magkasala. Hindi ka gumawa ng masama. Lagi kang gumawa ng mabuti. Doon ka sa mabuti ka lagi pumanig. Huwag mong isipin, nagkakamali ako. Ibig sabihin, kung nagkakamali ka, gumagawa pa rin ikaw ng mga bagay na paglabag. Para hindi ka magkamali, dito ka lumugar sa tama. Lumakad ka ng tama. Umpisahan natin sa verse 1. Maganda rin itong salin na ito Balikan natin yung verse 1. Anak, sundin mo ang mga sinasabi ko sa iyo, itanim mo ito sa iyong isipan, at sundin ang mga inuutos ko upang humaba ang buhay mo. Ingatan mong mabuti ang mga itinuturo ko, katulad ng pag-iingat mo sa mga mata mo. Itanim mo sa iyong isipan upang hindi mo makalimutan. So para hindi mo makalimutan, itanim mo sa puso at isipan mo. Bakit? Kasi nga, yun ang magiging gabay mo. Ay, sabi ng iba, ikaw na may pinananahanan ng Banal Espiritu, di mali pala yun din yun. Panahanan ka ng aral at turo ni Kristo. Yung kautusan ni Kristo ang manahan. Mamaya makikita mo, ang mananahan sa iyo kautusan, hindi ang Banal na Espiritu. Kasi yung iba nagtuturo ganun Anyway, isa pang mga pag-aaral na makikita natin. So, punta naman po tayo dito sa sinasabi po ng Kawikaan pa rin ho tayo, no? Chapter 3, verse 1.
Sinasabi diyan, "Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos." O 'di ba? Iingatan daw ng ating puso ang kanyang mga utos. Meaning, kung narito na ang kautusan ng Diyos, guided ka na. Hindi ka magkakamali ng pagsamba. Kung ang utos do'n sa 10 utos, huwag kang luluhod sa mga Diyos-Diyusan, di mali yung pagsamba sa pagluhod. O dito ka sa tama, hindi ka luluhod doon sa mga Diyos-Diyusan. Kasi naroon ang tamang kautusan, eh. Kaya nga perfect na po yung 10 utos, huwag mo nang dadagdagan, huwag mo nang babawasan. Ang sabi nila yung 10 utos daw kulang. Ang nagsasabi noon yung mga taong pasaway, yung mga nagtuturo na hindi nauunawaan ang kautusan ng Diyos. Kasi yung kautusan ng Diyos, yun ang magiging gabay mo para hindi ka magkasala, hindi ka pumatay, hindi ka mangalunya, hindi ka magnakaw, hindi ka magsinungaling, hindi ka mag-imbot, hindi ka luluhod sa mga Diyos-Diyusan, hindi ka magkakaroon ng ibang Diyos-Diyusan sa buhay mo, kundi magkakaroon ka ng tamang pagsamba sa Diyos kasi alam mo ang kautusan ng Diyos dahil yan ang gagabay sa iyo at sa akin. So ituloy natin ang ating binabasa, no? Tuloy natin sa verse 2. Ano sabi pa diyan? Sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Di ba? Napakabuti. Kung gusto mo madagdagan ng buhay mo, di ba? Huwag kang pabayaan ng kaawaan. O, ulitin natin ha, sabi dito, huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong liig, ikantal mo sa iyong puso. Diba? Napakatindi nito ha. Kawikaan po ang nagsasabi sa atin ng mga bagay na yan na huwag daw pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Kaya nga dapat mo ikintal sa iyong puso ang kautusan na yan. O, di ba? Tingnan natin sa verse 4 para maganda pa rin ito, no? Sabi sa verse 4, sa gayoy makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. So, malinaw pala, kapag iningatan mo ang kautusan sa iyong puso, makakaunawa ka na yan, no? Makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan. O, di ba? Ang sabi mo, para daw makaunawa sa iyong binabasa, maging guided ka ng Banal Espiritu. Di mali ang unawa mo. Ang unawa natin ito, di ba? Mali ang unawa mo, kaibigang Oscar. O, di ba? Sinasabi pa niyo, ay, kawawa si Brother Owen, hindi makaunawa. Ay, ako, nagbabasa, inuunawa ko. Pinaparating ko sa inyo kung sino ang may unawa at wala. Di ba? Tamas pa nang diyan. Pakilag naman ang bidyong ito. O ngayon, balikan natin ang talata. Ano? Anong sabi diyan? Sa gayoy, makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Basa ng ibang salin. Sabi naman po diyan, kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos pati na ang mga tao. O di ba? Kaya dapat diyan malaman mo, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. O di ba? Ang magtuturo pala Panginoon eh. Yung sinasabi doon nga sa Banal na Espiritu, itinuturo niya yung katotohanan galing sa Panginoon pa rin. So hindi magiging guidance mo ang Banal na Espiritu. Ang Panginoon pa rin ang magsasabi sa iyo sa pamagitan ng kanyang mga utos, sa kanyang kautusan. Yan o. Yan ang title natin. Itatak mo na yan sa iyong puso't isipan. Yan ang magiging gabay natin, yung kautusan, nang sa ganun, umaba ang buhay mo. Ang kautusan, itanim mo sa puso't isipan mo. Yan ang sinasabi ng kawikaan, no? O basahin natin sa ibang salin para mas malinaw pa, no? Basa naman tayo dito sa Tagalog ang Biblia. Sa lahat ng inyong mga lakad, siya'y inyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landas. Di ba't napakaganda ng ating binabasa? Iyan ang dapat mong malaman. No? O ngayon,
Dadagdagan ko pa ho ang inyong mga komento na ang layo sa inyong mga diwa na hindi talaga kayo matututo kung wala talaga kayong pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Ang gusto niyo lagi guidance ng Banal na Espiritu. Ang Banal na Espiritu nga, inihahatid lang yung mabuting balita ng kautusan ng Panginoon. Para tanggapin mo yung kautusan ng Panginoon, yun ang magiging gabay mo. O di ba? Ang itinuturo pala ng Banal na Espiritu ay hindi galing mismo sa Kanya nanggaling sa Panginoong Hesus at sa Kanyang Ama. Puntahan pa natin ang ganitong pag-aaral. Nais ko pang basahin ito sa iyo, no? Punta naman tayo dito sa isang talata, no? Ito ha, bakit laging ikintal, no? Balik tayo sa mga talata na babasahin natin. Dito po tayo magsimula sa 20, no? Sabi diyan, anak ko, ingatan mo ang mga, ulitin ko po ha, anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina. Ibig sabihin po diyan, kung ang mga magulang natin ay merong ganyang mga kautosang tinanggap na ipinapasa sa atin, o halimbawa, sino ba yung ating ama sa pananampalataya? Di ba't ang nagturo niyan ay ang ating Panginoong Hesus, di ba? Nagmula sa Ama at kay Kristo, bagamat ito'y naipasa sa mga kanyang mga alagad, di ba? Kaya nga minsan si Pablo po tinatawag ding ama sa pananampalataya, no? At huwag mong kalimutan ang kautusan ng iyong ina, babae. Ibig sabihin, yung mga tinanggap ng mga, pag sinabing ina, dito po ay may kahulugan din yung ina no? Hindi mang literal na ina kundi yung mga naunang mga iglesia. Kasi yung iglesia tumutukoy din sa babae. Sila yung mga tumanggap ng kautusan na kung saan ay sinusunod nila yung kautusan. Nakita ba ninyo? So yung mga kautusan ng mga bagay yan, pinapakita sa atin na kailangan talaga nating sundin. Kung itutuloy pa natin sa 21, ikintal mong lagi sa iyong puso, itali mo sa iyong leeg. O, di ba? Ayan, nakatali na sa iyong leeg. Di ba? Minsan nga, di ba, hindi mo nakakalimutan yung kwintas mo, nakatali sa leeg mo, di ba? Gusto mo laging nakasuot. So, ganun din ang utos ng Panginoon, yung kautusan. Lagi mong nasa iyo para yun ang maging guidance mo. No? Yun ang maging gabay mo habang ikay nabubuhay sa mundong ito. Lagi kang nasa katuwiran ng Diyos. Yun ang kautusan ng Diyos na magiging gabay mo. Hindi yung banal na espiritu. Ano ha? Tandaan mo, ang banal na espiritu ay nagtuturo ng katotohanan. Ipinaiintindi nga sa mga alagad. Kaya sa panahon natin ngayon, ang kautusan ng Kristo at ng Ama, kung binabasa mo yan, yan ang magiging gabay mo. Ano? So, ituloy natin ang pagbabasa. Dito pa sa verse 22, pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. O, sino mo pong papatnubay? Sabi mo, banal na espiritu. Pero dito, anong papatnubay? Malinaw na binabasa natin ang alin. Ikikintal nga sa liig Kaya nga iingatan mo yung utos. Utos, kung mayroong nagturo sa iyo, mga magulang mo o ama o ina o maging sa pananampalataya, ikintal mo yung kautosang iyon sa iyong puso, itali mo sa iyong liig. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Yan nakalagay ha, papatnubay sa iyo. Pagka ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. At pag ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo. So yung utos, yun ang magiging gabay mo. Malinaw? Yung kautusan ang magiging gabay mo, hindi yung banal na espiritu. Kaya mali yung mga nagtuturo, pag daw nasa iyo na ang banal na espiritu, magiging matuwid ka. Hindi. Ang nakatanim sa ating mga puso, yung kautusan ng Diyos. Sapagkat yun ang gumagabay sa iyo sa pagtulog, sa paggising. Nangungusap sa iyo. Yan, balikan natin. Pagka ikaw ay lumalakad, papatnubay sa iyo. Tingnan mo ha, pag ikaw ay natutulog, babantay sa iyo. Pag ikaw ay gumigising, makikipag-usap sa iyo.
Nakita mo ba yung mga talatang yang binabanggit ko sa'yo? Naiintindihan mo ba? Kaibigang Oscar at yung iba pang, ang gusto nila gabay daw ng Banal Espiritu? Yun ba ang gusto ninyo? Ang kautusan ng Panginoon ang maging gabay natin. Mali po kayo ha. Ituloy natin ang talata. Sa verse 23, tingnan pa natin. Sapagkat ang utos ay tanglaw. Tingnan mo ha. Sapagkat ang utos ay tanglaw. Ituloy natin ang pagbabasa. Sabi diyan, at ang kautusan ay liwanag. O, di ba? Paano ka makakaunawa? Ang makakaunawa kung nagbabasa ka at sinusunod mo yung kautusan ng Panginoon. Bakit? Ayan ang sabi diyan. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Did you get my point? Kaya kaibigan, hindi kita inaaway ha. Matagal ka na nagko-commit hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakaunawa. Hindi ka lang Oscar ha. Marami kayo na kayong mga gustong-gusto ninyo na maging ang gabay ninyo ay Espiritu Santo. Napakalinaw, laging kautusan nga ang ating pinag-aaralan na ayaw naman yung matanggap. Sabi mo, ay kulang ang kautusan ni Moises, kulang yung 10. Na nga ay galing na kay Kristo at sa Ama yung 10 utos. Nagkatawan lang tao lang si Kristo para ipaunawa sa atin at i-summarize yung 10 utos para hindi ka magkasala sa iyong sarili, hindi ka magkasala sa iyong kapwa, hindi ka magkasala sa Diyos. Yung kautusan ang magiging gabay mo, gabay ko na ating lahat. Did you get my point? Balikan natin itong komento mo. Sino ang tama? Sinong hindi nakakaunawa? Kayo o ako? Kaya nga narito ang channel para magtulungan tayo. Nang sa ganun, hindi ka magkamali doon sa iyong ituturo at nangangaral. Kung mangangaral ka, mali ang iyong pangangaral. Wala ka sa guidance ng Panginoon. Wala ka sa gabay na itinuturo ng Panginoon. Kasi ang inyong itinuturo, maging ang Banal Espiritu nga sumusunod din sa inuutos ng Ama at ni Kristo. Diba? Tayo pa kaya dapat ding sumunod kung ano yung inuutos ng Ama at ni Kristo. O ngayon, balikan natin ang talata ha. Yan. Sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. Palitan natin ang salin. Sapagkat ang mga turo at utos ng iyong mga magulang ay katulad ng isang ilaw na tumatanglaw sa iyo at ang kanilang pagsaway sa iyo para ituwid ang ugali mo at ikabubuti at ikahahaba ng buhay mo. Di ba? Yan ang maganda. Kaya dapat mong malaman ang mga bagay na yan. Balikan natin itong isang talatang ito. Itanim mo ito sa iyong isipan para hindi mo makalimutan. Okay na? Malinaw na ba sa iyo yung mga bagay na ating pinagsasabi? Di ba? Upang ingatan ka ng masamang babae sa tabi ng dila na di kilala. Kasi yung isang babae, tumutukoy din yan sa mga iglesia na nagtuturo ng maling aral. Tandaan po ninyo ha, huwag kayo babase sa mga maling aral na iyon ang makakapagpahamak sa iyo. Kunin mo ang tamang aral mula kay Kristo at sa Ama. Turo ka ng turo. Sinasabi mo sa Banal Espiritu, kahit ikay marunong magpahayag ng salita ng Diyos, na sinasabi mo, nasa iyo ang Banal Espiritu, pero intindihin mo rin yung tamang aral na nakasulat, na pinasulat ng Panginoong Hesus. Yun ang susundin mo kung ano yung pinasabi ng Panginoong Hesus. Sinabi ito ni Pablo, tingnan mo ha. Saan ko ba nakita yon? Sa unang Korinto 14:37, ito, basahin natin. Kung mayroon sa inyong nag-aakala na may kakayahan siyang magpahayag ng mensahe ng Diyos. O, diba? Meron kang kakayahan na magpaliwanag, magpahayag. O, diba? Mag-preach ng ebanghelyo o ng, mensahe ng Diyos. Pag sabing mensahe ng Diyos, nangangaral ka, nagtuturo, diba? Na mga kautusan ng Diyos. O, sumasa kanya ang Banal Espiritu. Kahit pala sa iyo ay nasa iyo din ang Banal Espiritu. Ang sabi ni Pablo, dapat din niyang kilalanin na ang mga isinusulat ko sa inyo
ay utos mismo ng Panginoon. O di ba? Kaya mas maganda, huwag mong basta babaliwalain ang kautusan. Kahit sabihin mong ika'y pinapatnubayan ng Banal na Espiritu, huwag mong kalilimutan yung mga sinasabi ng Panginoon na sinasabi ni Pablo na isinulat niya. O tulad nito, pag-aralan natin yung mga sinusulat na inuutos ng Panginoon. Nakasulat na ha, yung sinasabi ng Panginoon. Hindi mismo galing sa Banal na Espiritu, galing mismo sa Panginoong Hesus. Yun ang sinasabi ni Pablo, di ba? Kahit pala sumasa iyo ang Banal na Espiritu, dapat din niyang kilalanin na ang mga isinusulat ni Pablo daw ay utos mismo ng Panginoong Hesus. O ngayon, magbibigay tayo ng liwanag dyan, no? Anong sabi ni Pablo? Para ito yung maging gabay natin. Sa sulat ni Pablo sa Hebreo 10:16, ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan. Yan ang bagay na kautusan na nakatanim sa iyong puso at isipan, yan ang magiging gabay mo. Sabi sa kautusan ng Panginoon, yan ang magiging gabay natin. Yan ang magiging gabay. Mali yung unawa ninyo na sinasabi nyo para maging guided daw ng Banal na Espiritu. Hindi ka magiging guided. Kung ang sinasabi mo ay guided ka, pero hindi ka naman pala sumusunod sa kautusan ng Diyos, nasa mali kang katuruan. Wala ka sa tamang aral at turo ni Kristo. Sana maintindihan mo yung naging title natin. Ano? Naget mo ba? Kung ikaw ay gagawa pa ng bagay na gusto mong sumunod sa guidance ng Banal na Espiritu, ay kung hindi ka rin naman sumusunod sa kautusan ng Panginoon, useless din ang iyong pananampalataya. No? Mawawala ng kabuluhan ang iyong pagpapagal because you are not doing good something of the commandments of God. You follow the commandments of God. Sumunod ka sa kautusan ng Diyos para yun ang maging gabay mo. Nabasa na natin ito kanina, no? Para maging gabay mo, sumunod ka sa kautusan ng Diyos. Itanim mo sa isipan mo ang mga bagay na yan upang hindi ka magkasala. Lumakad ka sa katuwiran ng Diyos, hindi sa kamalian. Okay na po ba? Sana naunawaan po ninyo, no? Itong mga bagay nito. Huwag kayong makakalimot na mag-like. Kung ayaw mo mag-subscribe, kahit like pwede na sa akin, no? So tayo'y manalangin. Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan na pinanawa ninyo ang mga bagay na ito sa mga taong hindi nakakaunawa. Tulad namin na hindi nakakaintindi, hindi nakakaunawa, pero ngayon natutunan namin na para maging gabay namin sa aming pamumuhay, sumunod sa iyong kautusan at itanim sa aming puso't isipan. Ama, maraming salamat sa iyong mga salita naming napakinggan sa araw na ito. Pinupuri ka namin, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.